ang obligasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Para naman ito sa mga parents, paalala ito sa mga magulang. Bagamat ang pagsunod sa mga magulang ay pangunahing obligasyon ng mga anak, nakita natin yan, meron din pong tungkulin ang mga magulang na dapat gampanan para matulungan yung kanilang mga anak na bagampanan nila yung kanilang obligasyon ng may katapatan. At para mabilis po nating maunawaan kung ano po yung kalooban ng Panginoon na nakasulat naman dito sa Ephesians chapter 6 verse 4. Sagutin din po natin yung mga tanong na ito. Number 1, para kanino yung tungkuling ito? Sa verse 4 po. At mga ama. Yung direktang kinakausap dito ni Apostol Pablo ay ang mga tatay. Fathers. Pero syempre kasama yung mga nanay sa tungkuling ito. Ngayon, bakit ama lang yung nabanggit dito ni Pablo? Pagpapakita ito marahil na yung pangunahing responsibilidad ay iniatang ng Diyos sa balikat ng mga lalaki para sa kanilang pamilya. Napag-aralan natin last time, di ba, yung instruction sa asawang lalaki bilang head o kaya bilang ulo ng kanyang asawang babae. Kaya nga po dapat magpapasakop yung babae sa kanyang asawang lalaki. So, mga ama, kapag nababasa natin ang talatang ito at nakakarinig tayo ng mga ganitong mensahe, nawa po makapag-encourage ito sa atin na maging mabuting asawa tayo at maging mabuting ama tayo sa ating pamilya. So, mga tatay, ang pagiging ama ng ating amang Diyos, siya nawang maging refleksyon. Yung pagiging ama ng ating amang Diyos, yung masalamin sa obligasyong dapat nating gampanan para sa mga anak natin. Dito sa verse 4, sinabi ni Pablo kung ano yung mga hindi dapat gawin, kung ano yung mga dapat gawin, at kung paano yon gagawin. Kalawang tanong, ano ang hindi dapat gawin? Sabi dito, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Mga tatay, fathers, do not provoke your children to wrath. Huwag daw gumawa ng anumang bagay na kakagalit ng mga anak. At syempre, hindi ito ganap na palagi ang mangyayari. Kailangan din nating maunawaan na ang ibig sabihin ng yung hindi ganap na palagi ang mangyayari. Hindi ito absolute. Ang pinag-uusapan dito na huwag ibunsod sa galit ang mga anak o huwag gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga anak ay yung mga bagay na unnecessary. Yung bang sobrang lupit na, hindi na makatarungang pagdidisiplina, mga hindi na makatarungang paghihigpit, mga pag-aabuso na sa otoridad, pati mga walang basihan at unfair na yung sa mga anak, sa mga bata. Yung paglalagay sa kahihiyan at lahat ng anyo ng pagiging insensitive sa pangangailangan at damdamin ng isang bata. Yung mga ganon. Yung mga unnecessary. Yun yung huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Mga ama or mga magulang, suriin natin yung ating mga sarili. Suriin natin yung ating mga puso. Baka nagiging malupit na tayo sa pagpapalaki natin sa mga anak natin. Or ang ibig sabihin, baka na ibubunsod na natin sa galit ang ating mga anak. Suriin po natin yung ating mga puso. Habang pinangangalagaan po natin yung ating sariling puso, mga parents, alagaan din nating mabuti ang puso at damdamin ng ating mga anak. Sa ikatlong tanong, ano ang dapat gawin? Sa pagpapatuloy po ng verse 4, kundi akayin ninyo sila. Hindi pwedeng hihinto na lang tayo, mga magulang hindi pwedeng hinto na lang tayo na hindi natin pinoprovoke sa galit. Hindi natin ibinubunsod sa galit yung mga anak natin. Meron din tayong aktibong dapat gawin. Sabi dito, but bring them up. Sa Greek word po ay ekrepto. Ekrepo. Sa English niyan, to train, to cherish, to nourish.
kaparehong salita na ginamit ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 29 sa Greek na ektrefo. Tumutukoy kung paano pinapakain o paano inaalagaan ng asawang lalaki yung sarili niyang katawan. Ngayon, sa pagiging magulang, sa pagiging ama, itong but bring them up, tumutukoy sa pagpapalaki sa mga bata. Mula pagkasilang hanggang sa pagtanda, ibinibigay yung mga pangangailangan para ma-nourish, para masanay, para ma-bring them up. Pero syempre, hindi lang ito puro material. Hindi lang ito puro financial na mga bagay na pagpo-provide. May sinasabi pa dito si Apostol Pablo sa kasunod na tanong natin. Paano ito dapat gawin? Yung bring them up, yung pag-akay sa mga anak, paano dapat gawin? Sabi po, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ang pagpapalaki pala sa mga anak, dapat gawin ng mga ama, dapat gawin ng mga magulang in the training and admonition of the Lord. Sinasabi ni Pablo na yung mga magulang, lalo na yung mga ama, meron kayong responsibilidad na palakihin at akayin ang inyong mga anak. Palakihin at akayin sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pagpapalaki sa mga anak, hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga physical na pangangailangan, material na mga pangangailangan, kundi lalo na po bahagi o kasama sa pagpapalaki sa mga anak ay yung paghubog ng kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pagsasanay o training tumutukoy sa disiplina at paggabay para matutunan ng mga anak kung ano yung tama, pati kung ano yung mali. Yung pangaral naman o admonition, patuloy na pagtuturo at patuloy na pagpapaalala ng salita ng Diyos para mahubog yung isipan at puso ng mga bata o ng mga anak. Ibig sabihin, ang tungkulin ng magulang, particular ang ama, palakihin ninyo yung mga anak ninyo sa pamamagitan ng disiplinang may pagmamahal at pagtuturo na nakasentro sa Panginoon. Para yung mga bata, lumaking may respeto, may takot sa Diyos, lumaking may pananampalataya at marunong sumunod sa Diyos. Ngayon, paano mangyayari ito? Yung bring them up, yung pag-akay sa pagsanay at pangaral ng Panginoon. Paano mangyayari yan? Dapat po, yung mga tatay nagbabasa, nag-aaral, nagsasabuhay ng salita ng Diyos araw-araw. So, mga ama, mga magulang, dalhin natin yung ating buong pamilya sa church every Sunday. Ipanalangin sila. Maging matyaga sa pag-akay. Maging matyaga sa pagpapakita ng halimbawa kung paano maging isang mananampalataya at kung paano maging isang lingkod ng Diyos. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Malinaw ang mga obligasyong pangpamilya na nakasulat sa Biblia, mga nabasa nating talata. Sa nakaraan, dapat magpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki, dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Ngayon po, dapat sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang at dapat pangunahin ng mga tatay katuwang ang mga nanay sa pagpapalaki sa kanilang mga anak.